Nung wala pang social media, ang labanan tungkol sa news information, entertainment ay doon sa television networks. At kasama dito yung GMA 7, ang ABS-CBN, ang Channel 5, yung mga local government stations tulad ng PTV4, Channel 13. At nagbabasa sila yung pagkuha ng advertisements sa mga surveys na ginagawa nila. Nagkaroon ng survey ang GMA 7 at pinalabas nila sa survey, or ayon sa survey, sila yung number one station. Ito yung AGB Nielsen, isang service provider na nagsusukat ng ratings. At yun nga, number one ang GMA, number two ang ABS. Pero after that, nag-news item ang ABS-CBN, at doon sa news item, nireport niya na may tampering yung pagkuha ng survey dahil isang empleyado ng GMA ay umamin na inutusan silang hanapin yung mga residente at doon para mag-survey ay nagbibigay sila ng grocery items worth 300 pesos. And because of this, nasaktan ng GMA, dinimanda nila ng danyos ang ABS-CBN dahil sa news report nila tungkol sa survey na number one ang GMA. And ang final decision dito ay sinabi ng ating Korte Suprema, ang mga survey reports na ganyan ay news items. And this is protected by the freedom of speech. Dahil news item lang, hindi naman sila nag-comment, hindi naman sila nag-chismis, hindi sila nag-speculate, at sinabi lang nila na merong isang empleyado na umamin na nagbigay sila ng 300 pesos para sa worth of groceries para sa mga survey respondents, at ito ay plain news item at hindi siya magbibigay ng liability for damages in favor of GMA. Dinismiss din, of course, ng korte yung counterclaim ng ABS-CBN kasi yun nga, both stations were saying that they were maligned, na naapektuhan ang kanilang kredibilidad, naapektuhan yung mga reputasyon nila. Sabi siguro ng ating magkorte, patas na lang, dismiss ko na lang yung kaso nyo sa isa't isa.